Hoy tropa, anong petsa na? Andito na naman si Tito D, mag-vlog na naman. Anong meron? Di ko alam, pero meron akong interview, dalawa. In 30 minutes, kailangan ko nang maligo ngayon kasi may interview akong isa. Medyo okay kasi may kinalaman sa media, pero graveyard shift. Yung isa naman, interview ko for ABP naman for isa sa mga IT school sa Pilipinas. Wish me luck! Sorry, hindi ako nakapag-vlog in the past week. Kasi inaayos ko yung website ko. Tinatapos ko yung website ko ngayon para maging makatulong sa SEO ng aking brand or ng aking mga vlogs. Para pag sinearch nyo yung pangalan ko na Daryl Texon or Tito D sa Google, lalabas yung website ko. Mapupunta kayo doon sa website ko kung saan doon ko nilagay yung mga videos ko. Eventually, magsusulat din ako doon para at least naman mapopulate din ng mga content yung website na yun. Kumbaga, hindi lang siya video, doon sa mga mahilig magbasa, sa mga kapwa ko millennial, sa mga 40-ish years old na rin, and above. Pero open to sa lahat kahit sino pwede manood ng mga vlogs ko. Sa akin lang yung mga expression ko, yung mga namimiss ko mga bagay nung bata pa ako, mga brands, mga patambayan namin nung college, tambayan namin nung nagtatrabaho na, mga memories nung nakaraan, yun yung magiging focus ng vlog ko. Kailangan ko na maligo kasi may interview ako ng 11 o'clock and to 10:30 na. So kailangan ko maligo mabilisan. At after that, pupunta naman ako sa QC for the ABP interview. Wish me luck. So kanina sa interview, nakakatawa kasi yung mismong officer winarning agad ako about the company na sobrang tinagad sinabi na it's a need to work warning agad kasi they want to be fair na ganun yung expectations. Sikat siya dati because promising yung graduates, ang dami niyang pwede ipagmalaki. Pero unfortunately, bigla siyang nawala. Pumangit yung kanyang equity kasi hindi sila nag-evolve. Compared sa kanilang mga competitors, nag-evolve yung mga competitors na. Ito hindi, parang they resisted a lot of things. Lesson learned. I'm having coffee right now, latte. Pero earlier, morning, may first interview ako sa company naman na gusto ko yung nature. It's a podcast company, okay naman. Ang concern ko lang doon is it's graveyard, 8 p.m. to 5 a.m. Medyo doon ako napapaisip. Di ba? Kung pipiliin ko yung graveyard, important sa amin yung gabi between me and my wife at sa cats. Ayokong part nun. Gising ako pagtulog yung wife ko and then tulog yung wife ko pag nagkatrabaho ako. Parang di ba? Time is important for me and my wife. Kaya kailangan pag-isipan. So, andito ako ngayon sa likod ng ABS or sa harap ng ABS, yung tower. Ito. Yung tower ng ABS. In terms of work and career, dyan ko talaga gusto mag-work. Dyan, ever since ABS, yung gusto kong pagtrabaho pa. Dahil lumaki ako watching ABS-CBN shows. Naging calendar ko ang ABS-CBN, yung TV. Alam kong palibasan lalaki pag Tuesdays, Ghostbusters pag Fridays, at tapos Sundays pag Charlotte Cuneta show. Alam mo yun, tuwing may show yung ABS-CBN, alam mo na ganitong araw siya pinapalabas. So after nung ipasara yung ABS, parang nag-iba talaga yung dynamics ng TV. Hindi lang yun. People na ngayon mas prefer pag Netflix than free TV. Ewan ko sa provinces. Pero nasira na yung parang iba na yung broadcast experience ko right now. Kasi nawala yung ABS, nagkaroon ng imbalance. Kayo yun ba ganun? Ako, yun yung aking experience right now. Nakarami rin ako ng stint sa ABS. I started the ABS as post-production assistant sa Star Cinema. And ilang movies din na nagawa ko for Star Cinema noon as post-production. 9 Mornings, Dekada 70, tsaka Jologs. So, 3. Kaya 2003 naman, naging ako, writer for ABS-CBN Interactive. So, nung nilaunch yung F4, Meteor Garden,
Beyblade, Star in a Million. Yan yung mga hinawakan ko dati na projects. Kung nagda-download kayo ng mga ringtones dati, logo sa mga featured phones, yun. Part ako ng team na gumagawa na. After that, parang meron pa akong mga shows dati. Oh, before that pala, year 2000 naman, internship ko sa The Buzz. ABS-CBN din, The Bus, ABS internship ko. Super exciting, super ganda na experience ko doon. Kasi I get to mingle with celebrities, get to interview a lot of celebrities as well. Tapos, natutunan ko yung mga process ng pag-edit, interview, scripting, conceptualize. Doon ko natutunan. Pinakamatagal ko ay when I was head of operation and products sa Trabahanap.com. Maganda sana yung project na yan, pero unfortunately, nawala yung franchise ng ABS and nagkaroon ng pandemic. Yung building sa likod, yung ABS, pati yung tower, the old building, pati yung office namin sa DTT, Dolce Theater, yung canteen na maraming memorable experiences. Unfortunately, they will turn that down. Magsasara na yon. All the memories will be demolished. I remember back then also nilalaban namin yan, no? Franchise, kasi nagrarally kami sa harap ng ABS para hindi mawala yung franchise, mga ganun. Pero ganun talaga. Patitira na lang yung ELJ building sa likod. But we'll see. For me, madaming galit sa ABS. Lalo na yung mga kampo ni Duterte. So sabi nila hindi nagbabayad ng tax, pero proven naman nagbayad ng tax. Para sa mga taong yon, batas yung sabihin ni Duterte. They don't research, they don't look for facts, they just follow what Duterte said. Ganun lang sila. Sumapa dito, yung iba kamag-anak ko pa. Kasi may mga kamag-anak ako, pinsan, ganun. Minura na yung mga taga-ABS, taga-ABS ako. So I took it personal kasi ano bang ginawa sa kanya ng ABS? Ano bang ginawa ko sa kanya? Ba't galit siya? Yung mga ganun tao na hindi natin alam bakit nagagalit for some reason, wala naman ginawang masama. Naghahanap sila masisisi dahil sa sitwasyon ng buhay nila. But for me, important yung naging role ng media sa culture natin Pilipino. It shaped us to who we are right now. Yung dream ko maging documentaries at maging content creator, it started nung bata ako. And it's because of ABS-CBN and GMA. Yung mga key takeaways ko lang, just keep on moving forward. Keep on learning. Keep on doing what's better, what's right for you and your family. Don't be carried away by emotions or something like that. Basta ang point lang is to keep on moving forward. Kasi kagaya ng in-applyan kong company kanina, sikat siya dati na school, pero at a certain point nawala, tumamlay, naunahan, hindi nag-evolve. Ayun, siguro hindi yun yung gusto natin mangyari sa buhay. That's it. Thank you very much for watching. And I hope may natutunan kayong lesson today sa mga nangyaring escapades and all. And hope sana to continue to watch the vlog. And I hope eventually maging malaki tayo parang ABS as sa content creation. Just keep on subscribing. Tell your friends, your family to subscribe and watch the video. And I'll see you on the next one. Bye-bye.